Good morning guys, Monday na, August 28. So ngayon kagigising ko lang, alas 9 na ako nagising guys kasi kagabi nagpamasahe ako. Tapos nag-gym din ako prior niyan. Nang bonggang gym talaga kasi nga minsan lang ako nag-gym kasi sobrang puro edit talaga yung buhay ko. Kaya ngayon, kagising ko lang alas 9, August 28, buti na, 21 na lang, isang araw na lang, times 230% na ngayon ang bayaran kasi nga diba, parang dalawa yata yung holiday bukas. So ngayon excited ako pumasok para bukas. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung buhay ko ngayon, di ba? Since kagigising ko lang, ang normal routine ko, magmumug lang ako, ganyan. Mumug na, kalimutan ko na rin mag-toothbrush, guys, sa gabi, sa sobrang puyat ko. Tsaka poor hygiene din talaga kasi talaga ako, lalo pag oral hygiene, kaya pinapagalitan ako ng dentist ko. Yun lang, ganyan lang, mumug. Tapos din ako nagko-toothbrush, mumug lang. Tapos bumaba ako kasi nga, bumili ako ng ulam. Bumili na rin ako ng, eto, 25 pesos yan, guys, sa karinderya. Yan. Munggo. Diyos ko, lunes na lunes, munggo ang ulam ko. Diba dapat hindi pwede pag munggo. Ewan ko lang kung pwede ba pag munggo, pag lunes. Tapos, yan siya. Tapos, eto, bumili na rin ako ng ano guys, ng Tender Juicy hotdog doon sa Mercury. Tapos, in-store ko na siya dito sa ref ko kasi, para, oh my god! Naglaglaga na tuloy ito. Mga magnet ko, nakakabuis. Hina talaga dumikit ng magnet. Ito yung bumili ako nito, Tender Juicy guys. Ito oh. Bumili na ako nito para siguro nga 1 week ko na siguro itong kain nito. Tapos walang kamatayang shark fin talaga. Order na naman ako nito. Diyos ko, purgang-purga na ako. Tapos syempre, in-steam ko na lang siya. Yan oh, yung kasi syempre parang sayang na naman pag piprituhin siya eh. So, i-steam siya para healthy na. In-steam ko na guys. So, yan yung hotdog at saka gyoza. In-steam ko na siya. Pinatong ko na siya dito. Para dyan sa kanin ko. Wala, napula pala yung kanin. Kunin ko nga. Wala pala akong pang ano. Hirap na sa taas ng ano. Yeah, tingnan nyo guys. May kulay pa. Diba, appetizing siya tingnan kasi nga may kulay pa yung kanin ko. Ito na yung kanin ko. Tapos yung bahaw ko kahapon, kagabi pala, hindi ko na kinain. Kakain ko sa itlog, tapos gyoza. Yan na yung pagkain ko. Ngayong umaga, diba? Sarap. Hinati ko lang siya guys. Ang pinangkain ko, ang niluto ko ngayon is good for parang 2 serving siya. So ngayon, ito yung pang-almusal ko ngayon. Ayan, yung pang-almusal ko. Tapos yung tira, mamayang hapon ko na siya bago pumasok ng trabaho kasi panggabi ako. Ayan, tapos gaganyan ko lang siya dyan. And then, pati yung kanin, hinati ko na rin. Initin ko na lang ito lahat mamaya para hindi na ako magluluto-luto pa. So, matipid na ako sa oras, tipid pa ako sa resources kasi hindi na ako mag-saing-saing pa ulit. Hindi na ako bibili pa. So, yun lang. Ito yung almusal ko ngayon. So, kain muna tayo. Tara, go! Good morning guys! Alas 12 na po, August 20. After kong mag-almusal, talagang ang sakit ng ulo ko sa sobrang lakas ng aircon. Kaya after ko kumain, natulog din ako. Uminom ako ng Alaxan. Bumili ako sa Mercury Drugstore pagkatapos. Alas 12 na pala ng tanghali. Ang sakit ng ulo ko talaga kanina. Kaya sabi ko mag-edit sana akong video. Tapos hindi na. Wait lang, medyo pangit pa yung pakiramdam ko ah. Ay, nako. Lalagyan ko ng ganito yung ano, cellphone. Cellphone lang yung iba pang vlog ko ngayon guys kasi nga hindi na ako kukuha ng camera kasi ang bigat. Tapos ang sakit ng ulo ko kanina. Ay, sakit ng utak ko talaga, grabe. Hindi ko rin talaga naubos yung pagkain ko kanina guys. Sobrang sakit talaga ng ulo ko pag gising ko ng umaga. Naku, lakas ng aircon or anong iwan ko yun. Kasi nag-gym ako kahapon. Yung mga tinira ko na rin yung mga pagkain ko dito kasi wala rin akong gana kanina eh. Di ba pinakita ko sa iyo kanina, sobrang dami kong pagkain. Almusal, may hotdog, may itlog, may kung ano-ano pa. Gyoza, ganyan, sabaw, munggo. Tapos hindi pa ako hindi na ako nakakain ng sobrang, kasi malakas talaga ako kumain guys. Yung kanina parang sobrang wala akong ganang kumain. Kasi nakatawan ko, nag-alaksa na ako eh.
Nag-gym ako kahapon. Sakit ng ulo ko talaga, grabe. After kong kumain ng konti, suminom ng tubig, tulog agad ako. Sakit ng ulo ko talaga. Ngayon wala na, alas 12 na ng tanghali, tapos mamaya may pasok pa rin ako mamayang gabi. Kahapon, nag-ano na si Deka, si yung property management dito, umakyat na si Kuya June, mabait mo si Kuya June eh. Yun, tinanggal na nila yung pinaka-frame ng aircon, tapos kinat yung nasa taas para maiangat, then yung sa baba nilagyan niya ng pang 2 tubo ganyan para maiangat. Slope na po yung aircon papunta doon. So hopefully okay na po yun. Aircon. Aantayin ko pang bumagyo talaga kasi para ma-test yung ano nila, yung pag ganyan siya dapat. Ito ba yung Kuya Jun? So yun guys, hello, update lang no. Ito after 1 week, medyo mainit na kasi ngayon kaya tumawag na ako ng PMO or yung sa maintenance or utility or sa management para ipaayos to. Ito na po yung gagawin nila. Kita nyo, binaba na po yung aircon. Kaya binaba na siya, tapos tinanggal na rin to. Tapos hindi pala nilagyan to guys, dapat nilalagay kasi to eh. Ayan no, yan. Dapat ilalagay sa dyan imbudo. Yan, lalagyan ng imbudo dyan. Kasama to sa aircon eh. So yan, lalagyan ng imbudo dyan para lahat ng tubig salong-salo papunta dito sa tubo na to. Yan, tapos sabi ni Kuya June na taga management, ito daw lalagyan ng pampaangat dito, tapos babawasan dito sa taas para aangat yung ano, itong aircon na to. At nakaslope na siya papunta doon para pag kahit gaano kalakas yung ulan, papunta na lahat doon yung tubig doon sa imbodo, hindi na pupunta dito sa harapan kasi naku, hassle talaga. Ayun, thankful naman ako, rescue naman yung management papunta sa labas, hindi slope papunta sa harapan. Or di kaya pagpantay, pangit din yung pagpantay kasi pagpantay, pag sobrang lakas, hindi nakakaya ng imbodo, pupunta yung iba sa harapan. So dapat slope papunta talaga sa likod. So may mga likabok na rin dito. Yun, ang daming tubig. Tignan mo guys, halos 1/4 ng timba yung nakuha na tubig, tsaka yung iba kumalat din sa sahig. So at least ngayon alam, may circular memorandum na bawal po maglagay yung mga hanger guys. Pag gusto mo magsampay kasi nilalagay dito, pinagbabawal na kasi nga yung mga window, halimbawa kailangan nyo ng wire, yung antena, tapos ilalagay doon para yung antena ng ABS-CBN na Digibox, ilagay nyo dyan. Pinagbabawal niya kasi naluluwag tong ano na to, lumuluwag yung rubber, baka mag-leak yung window. So pinagbabawal na siya. At kung may mahuli na gumagawa na nagsasampay ng mga hanger sinasabit dyan sa window, rubber yan, naka-rubberize para hindi pumasok yung tubig kapag bumabagyo. Kapag may nahuli, mawawala na ng warranty, at pag tumulo yan, may bayad na kapag nagpapaayos. So yun. So ayun, napanood ko na guys. Thank you so much for watching. Ayun, siguro maraming salamat dahil sabi nga nung nag-live ako, maraming nanonood. Thank you so much for watching me, my videos, ganyan ba. Ano lang siguro, labo ng mata ko. Yan, ito, ang tagal na nito. Yung pangpunas ng salamin, hindi ko talaga ito tinatapon guys, kasi ito lang yung tela na nakapagpalinis talaga ng mata. Ano, parang bagong bili. Then na-meet ko rin po yung ibang homeowners dito, and then sabi nila nag-sorry sila kasi hindi nila mai-post yung video ko doon sa group namin kasi nga daw baka may mag-negative comment, kasi hindi naman lahat ng unit owners ang stranded tuloy, nagkaroon ng tulo kasi nga yung ibang
facing, kung saan facing EDSA ba or facing ganito, eh yung ulan naman hindi naman buong ano yun eh, hindi naman isang building lang yung binubuhusan, isang side lang. So siguro yung side ko lang yung nadali noon. Kung may, yung iba, hindi rin naman, hindi lahat, pero majority meron. Thankful ako kasi nga nagawa na rin naman, and then yung video ko na yun, I didn't upload that video to defame anyone or any company or ano. Gusto ko lang yung i-upload kasi there's something that needs to be done, di ba? Kung meron ng ano ayusin, makipag-communicate sa kung kanino makipag-communicate. It's like what did, pumunta ako sa baba para magpa-schedule ng alignment, inalign na lang, and then, inalign naman ni Kuya Jun ng property management, and then antayin natin magbagyo ulit bago natin matest yung gawa niya, and then kung hindi, papaano mula natin ay sabi ko nga mag-a-arrange na sana ako. Sabi ko dito ko na ilalagay yung mga studio ko, yung maliit ko kasi nag-shooting ako diyan dati, di ba? So, yan yung lahat ng mga gadgets ko, ganyan. So, sabi ko iwasan ko muna, diyan na muna kama kasi nga mahirap pag yun naman pala, umulan, so bubabaha na naman, hindi pa matest yung gawa ni Kuya Jun, so baka mamaya basa lahat ng gamit ko na pang vlog, wala na akong gagamitin. Diyos ko, hulugan humalin yun, fully paid lang, di ba? So yun lang naman yung concern ko. So hopefully hindi na ito mangyari sa iba pang mga property or sa mga ibang developer dyan na nanonood na sana ayusin din kasi nga blood money kasi yan di ba? So di mga nanonood dito, I'm pretty sure na intindihan naman nila na blood money po yun, hindi naman namin pinupulot lang di ba? Yung mga nanalo ng loto or ganun, hindi naman. So kung kano ba ngayon ng loto, 390 million na nga yata, di ba? Diyos ko, taya na po tayo. Minsan nangangarap ako, paano pag nanalo ako ng loto, unahin ko muna yung utang ko, unahin ko muna ito pagbayad yung fully paid sa pag-ibig nitong tinitirahan ko para wala nang problema, hindi na magtatrabaho, mga ganong tingisip, di ba? Pero hindi ganon talagang minamantly po, tinatrabaho ito. So yun lang siguro kaya nang init yung ulo ko at in-upload ko yung ano na yun, but then it has good outcome, and then it's beneficial for both me and sa mga nanonood at sa mga contractor and mga na hindi naman po balabarahin yung mga property kasi nga it's coming from a blood money ng mga tao. So yun lang. Then sorry kung naka-offend ako, I'm pretty sure wala naman yata kasi it was based on my experience naman yung mga ginagawa ko doon na video. Kasi kung hindi naman ako nahilamos ng tubig, hindi naman ako magwawarla, diba? So yun lang. Ano ba? Okay na? So thankful ako sa Property Management Organization. Actually, meron silang circular memorandum circular na pinost sa sa bulletin board na separate na, hindi na po kung anything na may leak or any sira sa unit ng lahat ng mga sira dito hindi lang ako, sa ibang mga unit owners, hindi na reklamo direct doon sa property management kundi doon na sa developer mismo. So nagkaroon sila ng ibang separate office doon sa baba para doon na yung reklamo directly doon sa developer and not doon sa property management. So at least alam na namin kung saan tatakbo kasi ang hirap din kasi i-blame yung property management. Wala naman silang alam, di ba? Sumalo lang sila doon sa gawa ng contractor at ng developer. So si developer at contractor dapat ang i-blame. So doon, buti na lang hiniwalay nila kasi kawawa naman yung mga property management officers doon, di ba? So ayun, yung customer service ng developer, yun yung pupuntahan moving forward kung meron ng mga problema, may leak, may na under warranty pa, di ba? So yun. Thank you so much talaga. Ang daming feedback nung nag-live ako. Sa yung kahapon yata yun, nag-live ako habang kumakain. Thank you so much. Ang ganda ng mga feedback nyo. Thank you talaga. Yun nga, sabi nga nila sobrang natural ko daw, sobrang wala, ganun talaga kasi dati nung sa YouTube, kung mapanood yung mga ibang YouTube ko, nagkukunyari ako na social, ganyan, tapos English, hindi naman kailangan ng ganun kasi how soon yung yung consistent mo ng ganun, hindi mo ma-maintain at mahalata ng mga viewers na hindi ka totoo sa ginagawa mo. So yun, thank you kasi ang daming feedback. Thank you so much guys ha. Gawa ko ng group chat pala para sa atin. Para kwentuhan tayo. So iput yung link dito sa description box para mag-join kayo. Thank you so much guys ha. Maraming salamat. This has been Jonathan Orbuda. Until next video, keep smiling because life is worth celebrating for. Bye! Kain muna ako. Saging na lang siguro muna. Kain tayo guys, saging. Humili ako doon sa Talipapa. Mas mura doon kilo.
Ang laki ng saging eh.